Hi guys, this is Mir J, your differential leveling tutor. Wow! Proceed tayo sa problem 1. Prepare and complete the differential noted for the information shown and illustrate the figure in the table. Assumption of the summation of backside is 9.29 and the foresight is negative 9.26. So as you can see, we have 5 stations, BM1, TP1, TP2, TP3, and the last is the BM2. We also have backside, the height of the instrument, foresight, and elevation. So, ano nga bang gagawin natin kapag naka-encounter tayo ng ganitong problem? Yung mga kulang-kulang yung ating mga datas. So, guys, ganito lang yan. So, tingnan natin agad kung ano yung mga given. Huwag natin agad tingnan kung, ay, wala yung ganito, wala yung x, wala yung y, kulang yung fs, wala yung ganitong mga values. So, huwag natin tingnan agad yon. Ang hanapin natin kung ano yung meron tayo, which is yung ating mga given. So, meron tayong given na backside, may summation of backside din, foresight, summation ng foresight, and meron din tayong isang elevation. So, gagamitin natin yan para ma-solve yung problem na to. So, first, kailangan natin hanapin yung X and Y, So, na-appreciate na natin yung mga given natin. So, ano bang meron sa given natin para makuha natin yung Y and X? So, makikita natin, meron tayong summation ng BS na 9.29. Isipin natin, guys, na pag pinag-plus-plus natin itong lahat ng nanditong BS, ang magiging total dapat niyan is 9.29. While yung ating FS, kapag pinag-plus-plus natin yan, ang total dapat niyan ay 9.26. So, ibig sabihin, kapag kasama yung Y, 9.29. Kapag kasama yung x, ibig sabihin 9.26. So, paano natin makukuha yung y at yung x? So, ito yung unang gagawin. So, find the value of y sa pamamagitan ng ating formula na y is equal to summation of ps, yung total nila, minus yung lahat ng given bs natin. So, 0.68, 0.98, minus din siya sa 3.73. So, substitute lang natin yung BS na 9.29 minus 0.68, 0.98, tsaka 3.73. So, magkakaroon tayo ng sagot na 3.9. So, ang value ng ating y is 3.9. Next, find the value of x. So, makikita natin yung fs natin is 9.26 and meron din tayong other values. So, ang summation natin is 9.26. Substitute lang natin. Minus natin dun sa 3.52 sa TP2, negative 1.64 sa TP3, tapos 0.35 naman sa BM2. So, minus lang natin sila dun sa total para makuha natin yung given value of x na 3.75. Ayan, lagyan na natin siya sa ating table. So, ang next step natin, kapag nakakompleto na natin ng fs at ang ating vs, pwede na tayong humanap ng height ng instrument, tsaka ng elevation. So, ang height ng instrument ay equal sa elevation plus BS. Pero, guys, be careful tayo kung anong height ng instrument ang tinatanong. Height ba ng sa BM1? Height ba niya sa TP2? Sa TP1? Sa TP3? Or sa BM2? So, careful tayo. And kung alin yung elevation na tinutukoy at saan tayo kukuha ng backside. So, tingnan natin. So, meron tayong given na 119.84 na elevation. So, gagamitin natin yan para makuha natin yung height ng instrument doon sa TP2 since dito siya naka-align. Meron din tayong backside na 3.73. So, ibig sabihin, yung height ng ating instrument sa TP2 is equal to the elevation ng TP2 plus the BS ng TP2. So, 119.84 plus 3.73 is equal to 123.57. So, meron na tayong HI ng TP2. Next guys, kapag meron tayong HI, pwede na tayo ulit kumuha ng elevation. So, ang elevation nga pala ay equal sa height ng instrument, okay, kung saan tinutukoy sa BM1, TP1, TP2, TP3, or BM2. So, depende yon. Next one, sa height minus Fs. So, elevation tayo na kukunin natin yung TP3. Okay. So, para makuha natin yon, meron tayong height ng instrument dito sa TP2. Ima-minus natin dito sa medyo baba niya, which is yung Fs ng TP3. So, ibig sabihin, 123.57 minus 1.64, magkakaroon po tayo ng elevation ng TP3 which is 121.93.
So, kapag meron na tayo ulit nito, same process lang din ito. HI is equal to LEB plus BS. So, kunin naman natin yung sa TP3, yung height ng TP3. Okay, elevation natin, ito 121.93. Pa-plus natin, plus tayo dito sa ating 3.9. Okay, magkakaroon tayo ng 125.83. Okay, linas lang natin yun guys. Next, elevation naman ng TP4 or ng ating BM2. Yan, kamali lang type. Okay, tao lang. Okay, so para makuha natin ito, so 125.83, ito yon guys, sa TP3. Ima-minus natin sa 0.35, nandito yon sa BM2. TP4 nalagay ko. Okay, yung elevation natin is equal to 125.48. Okay, ito yon. So, ang process natin ay ganyan, pababa siya. From dito, punta ka dito, bababa ko dito para makuha yung 121.93 and lipat ka ulit sa BS 3.9, makukuha mo yung 125, tapos baba ka ulit sa 0.35 para makuha yung 125. So makikita natin yung process natin dyan is pababa yung pagkuha natin. Paano naman kapag yung data pataas? Okay, paano natin kukuha yung nasa upper part ng ating table? So magbabaliktad-baliktad lang yung ating formula. Kapag pataas siya, so makikita natin yung height natin is equal to elevation plus Fs. Yung mababang, yung pinanggalingan niyang elevation dun sa ilalim, pailalim ng table, padagdagan natin ng sa Fs. So, kanina ima-minus yung Fs, ngayon dadagdagan na natin siya para makuha yung height. So, yung height ng ating TP1, ito, ay equal sa ating elevation na 119.84 plus yung ating Fs na 3.52. Ito yon, yung kanyang katapat. Pag pinagtapat natin siya, makukuha natin yung nasa taas na TP1. So, 119.84 plus 5.30, 3.52 is 123.36. So, lagay na natin. Okay. Ngayon naman, kung kanina pinagpa-plus natin yung BS, ngayon ima-minus natin siya dito sa height ng ating instrument. So, yung elevation natin sa TP1, 123.36, yung nakuha natin. Ma-minus natin dito sa BS since pataas na tayo para makuha natin yung elevation dito sa kabila. So, 123.36 minus 0.98, 122.38. Ayan, plug in natin yung values. Next, height naman ng ating BM1, ito. So, yung elevation ng TP1, ito yon. Meron ulit tayong katapat na Fs. Idadagdag natin doon para makuha natin yung height ng instrument. So, 122.38 plus 3.75, magkukuha tayo ng 126.13. And lastly, kukunin natin yung elevation dito sa taas, yung pinagmula natin sa BM1. So, ang formula niya is LEB is equal to HI minus BS naman. Okay, ito. Yung katapat niya ulit, ima-minus niya. So, 126.13 minus 0.68, magkakaroon tayo ng elevation na 125.45. Ito, nandito na. So, ngayon, pag nakompleto na natin yung table, ibig sabihin, medyo malapit na tayo. Ngayon, i-check natin kung talagang malapit tayo at saka tama tayo. So, meron tayong checking. Ang formula natin sa checking is, ayan. So, elevation ng BM2, ito yon, BM2 natin, is equal to elevation ng BM1, yung kanina, balikan natin. Yan, 125.45 plus yung ating summation ng BS, which is yung 9.29, minus yung ating summation ng FS na 9.26. So, ang elevation natin ng BM2 is equal to 125.48. Ito siya. Okay. So, ibig sabihin, kapag pareho siya, ibig sabihin tama yung sagot natin. Okay. Next problem tayo. Kaya pa, guys? Okay. Yun, 125.45. Nahuli siya. Problem number 2. Prepare and complete the differential noted for the information shown. Assumption of the summation of backside is 6.14 and the foresight is negative 12.64. So, meron ulit tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 na station. Meron tayong backside, height of instrument, foresight, and elevation. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, wag muna natin tingnan yung mga nawawala. So, tingnan natin kung ano yung meron tayo. So, meron tayong elevation, yung BM1. So, yan, magandang simula yan na meron tayong elevation ng BM1. Tapos, meron din tayong foresight. Meron tayong summation ng foresight, summation ng backside, and meron naman tayo ditong backside din, pero may dalawang nawawala. At the same time, sa foresight natin, may isang nawawala. Pero kagaya nung kanina, dun sa may isang nawawala, apply natin yung sa C. Kaya lang dito sa X and Y, hindi natin pwedeng i-apply agad-agad yung ating ginawa kanina dun sa X and Y. Dahil dalawa yung missing values ng BS. So, dito sa Z muna tayo. Unahin natin yung Z. Okay? Z is equal to summation ng Fs. Okay, ito yon. Minus 2.48, 2.77, 2.59, and 1.62. So, alam naman natin na pag pinag-plus-plus natin ito, makukuha natin ang summation of Fs. Ngayon, kapag minus natin siya sa total, makukuha naman natin yung tira, which is yung ating value ng Z na nandito. Okay, Z is equal to 12.64 minus 2.48 minus 2.77 minus 2.59 minus 1.62. So, meron tayong sagot na 3.18. So, may value na tayo ng ating Z. Ayan, congratulations. Charot, di pa tayo tapos, guys. Okay, meron tayong 3.18 na Fs. Ano na sunod nating hahanapin? Hindi pa natin pwedeng hanapin yung X and Y kasi dalawa silang nawawala. Hindi natin alam yung exact value nila. So, tingnan natin muna yung given. Meron tayong elevation. Tandaan nyo pa ba yung checking natin kanina? So, yung checking natin kanina ay may formula na yung elevation ng BM2 is equal to elevation ng BM1 plus summation ng BS minus summation ng Fs. Since meron na tayong datas, meron na tayong information about the summation ng BS, summation ng Fs, and elevation 1, so, pwede natin i-apply yung checking natin kanina para makuha na natin itong BM2. So, substitute lang natin yung ating mga given. 345.79 plus 6.14 minus 12.64. So, ibig sabihin, meron tayong elevation ng BM2 na 339.29. Okay, guys? Next tayo. Anong sunod nating hahanapin? So, hanapin natin yung sa TP2. Okay, TP2. Ito, dito tayo. Since meron tayong given dito, so, pwede natin mahanap yung value ng ating height of instrument. So, elevation ng ating TP2, ito, plus yung BS natin ng TP2, ito, 1.14. Pagpa-plusin ulit natin sila, makakuha tayo ng sagot na 343.76. Okay, next tayo, guys. Yung elevation naman tayo, So, kagaya nung kanina, pagpababa tayo, negative tayo. Minus ang Fs natin. And pagpababa ulit tayo, ang ating BS ay pinaplas sa ating elev. Okay. So, 343 yung ating HI, 0.76 ng TP2. Ima-minus natin sa Fs ng ating TP3 para makuha natin yung elevation ng TP3. Okay, 343.76 minus 2.77. Meron tayong sagot na 340.99. Ito yun, guys. Okay, next. Since meron na tayong given dito sa elevation, pwede nating makuha ang height of instrument. So, kunin natin yung height ng instrument. Anong formula natin? So, ang ating height ng TP3, ay para makuha natin ay may elevation na ating TP3, 340.99. Idadagdag ulit natin yung ating BS ng TP3, which is 1.96. So, pag pinag-plus natin sila, makakakuha tayo ng sagot na 342.95. Ayan, i-fill na natin sa ating table. So, anong sunod natin gagawin? Pwede na rin natin makuha yung ating TP4, yung nandito. So, pamamagitan ng pagma-minus ulit. So, elevation natin ng TP4, ito. Meron tayong given na height ng instrument na 342.95 mula sa ating TP3. Ima-minus ulit natin sa Fs na 2.59. Therefore, meron tayong sagot na 340.36. Ayan. Okay, ang sunod natin gagawin ay yung ating height ng TP4.
Ito, hanapin natin to. Since meron tayong value ng elevation dito, magagamit natin yun para makakuha tayo ng value dito. Gagamitin natin yung ating elevation ng BM2, yung kinuha natin unang-una kanina. So, 339.29. Tapos yung 101.62. Pataas ulit tayo, guys. Ipa-plus na lang natin siya. Kanina mina-minus natin kasi pababa tayo. Since mas mataas yung kukuhanin natin, so ipa-plus natin siya. 1.62 plus 339.29, makakakuha tayo ng 340.91. Ito. So, nawala na rin yung y natin. Ibig sabihin, pwede natin makuha yung y natin sa pamamagitan ng ating mga values. Anong formula natin? Yung HI, ito, ating HI, height ng instrument, ima-minus natin sa elevation. Okay. Yung ating 340.91, nasan yun? Ito yun. Height ng TP4. Ma-minus natin sa, minus yan guys. Kamali lang ako. Minus 340.36. Ma-minus natin dito. Pag pinag-minus natin itong dalawa, ito, tsaka ito, makukuha natin yung TP4 natin, which is 0.55. Okay? Okay. Next tayo, hanapin naman natin yung height ng TP1. Ito. Since kompleto ng ating baba, pataas ulit tayo. So, magbabago ulit tayo ng formula. So, yung ating Fs maging plus na ulit sa ating elev. So, elevation natin, 342.62 mula sa TP2 plus 3.80 ng Fs ng TP2. Magkakaroon tayo ng sagot na 345.8. Ito rin yun, guys. Next, kunin natin yung height. Elevation. Ito, nawala ito. Hanapin natin. So, meron tayong elevation ng TP1 dito. Pero hanapin pa natin yung value niya. Meron tayong given na H1, HI ng TP1. Ito. And meron tayong backside na 1.24. So, ima-minus natin siya. Since papunta tayo dito sa kabila. So, ang sagot natin ay 344.56. Tapos, isa pa. Para naman makuha natin itong X. Kunin muna pala natin yung height ng ating instrument. So, ang ating height ng ating instrument ay, ayan, ito. Dito tayo tumingin. So, elevation ng TP1. Ito, may elevation tayo. Tapos, Fs. Elevation ng TP1, ito pala, 344.56. Plus 2.48 is 347.04. Yan, meron tayong height ng instrument. And next one, kukuhanin natin yung X. So, ang ating X, ito yon yung kanina. So, yung height natin ay, okay, 347.04 ng BM1. Ma-minus natin sa elevation ng BM1. Ito yon 345.79. So, 347.04 minus 345.79. So, ang X natin is equal to 1.25. Ayan. So, guys, yan lang naman yung ating differential leveling. I hope na maraming naunawaan ang bawat isa. Yon. So, sana mapasa nyo na yung mga exam. So, yan lang guys. God bless.